Hey! Subalit hindi siya nilingon ng babae. Nagkasya na lamang siyang langhapin ang naiwang bango ng pabango nito at sundan ang paningin ng dalaga. Sumunod nun, humalo na ito sa karamihan hanggang sa hindi na niya ito nakita pa. Napailing-iling na lamang siya. Ano naman ang silbi ng pangalan nito? Gayong hindi niya alam kung saan pupuntahan ng babae. Tanging pangalan lamang nito ang alam niya. Misteryosa sa kanya si Jenny Milanio. Subalit panghahawakan niya ang sinabi nitong hindi yun ang huli nilang pagkikita. Tumutok ang paningin ni Brayden sa pintuan. Unti-unting bumukas iyon. Pumasok ang lalaking kanyang hinihintay, si Darius Sage Sandoval. Iyon ang itinawag sa kanya ni Atty. Galido. Ang pagdating nito, "Have a seat." Kumilos ito. Tahimik ang lalaki, pero hindi nito binibitawan ang paningin niya. Palaban ng dating. Ito ang tipo ng lalaking walang inaatras ang laban. Handa ka na bang magtrabaho sa Family Ventures? Isa lang ang gusto kong liwanagin sa'yo, Mr. Sandoval. Wala akong pakialam sa'yo sa iba pa man. Iniwan ko ang aking trabaho para lang hindi mawala itong Family Ventures sa'yo. Sa inyo ng mama mo. Kailangan pa akong konsensyahin ng aking mama para lang pumayog na matrabaho dito. Wala rin akong pakialam sa'yo, Mr. Sandoval. Pero huwag mong asahan na pasasalamatan kita. At sino naman makakatanggi sa malakang pera, Aber? Huwag mo nang gamitin palusot pa ang banta ni Papa. If I have my choice, ayokong makatrabaho ka, Mr. Sandoval. The feeling is mutual. Tinawag niya si Jeline. Binigyan niya ito ng instructions kung saan dadalhin ang bagong mamamahala ng Enterprise City Malls. Noong 1 linggo pa nakahanda ang opisina ni Darius. Good luck. Thanks. Pakutya ang pagkakabitaw nito. Hindi na lamang niya pinatulan pa. Sinamahan na ito ni Jeline. 3 bastardo na lamang ang kanyang ama ang wala pa roon sa Family Ventures. Nasa New York pa. Wala pa siyang natatanggap na balita mula kina Enzo at Alden. Sa bagay kay Atty. Galido naman nakikipag-ugnayan ng mga ito. At pabor naman iyon sa kanya. Ayaw naman niya makapag-usap sa mga ito. Napatingin siya sa kanyang direct line nang tumunog iyon. Hindi siya nagsayang pa ng panahon. Sinagot niya ang kabilang linya. Kaagad niyang nabusesan si Atty. Galido. Kutob niya, aalamin nito kung dumating na roon si Darius. Nakapag-usap na kami, attorney. I see. Siya nga pala, katatapos lang namin mag-usap ni Alden. Babiyahin na sila bukas ng mama niya. Nagpapahanap nga lang sila ng bahay na matitirhan, kaya isinuhestyon ko muna na sa Avalon Hotel na lang sila tumaloy. Hanggang sa makakita ko ng bahay na pwede nilang matigilan. Kayo na huwang bahala, attorney. Sina Enzo at Grayman na lang ang ating hihintayin. Siya nga pala, birthday ng daughter ko sa Makalawa. Huwag kang mawawala, ha? Alam ni Jeline kung saan ang bahay namin. Imbitado ko rin siya. Pasabayin mo lang siya sa inyo ng mama mo. Brayden, huwag mo kong bibiguin, ha? Ilang taon na ho ba ang daughter nyo? Kasing edad mo. Really? Oo, iho. Dapat ba siyang magulat kung may anak itong babae na kasing edad lang niya? May edad na rin man kasi itong si Atty. Galido. Hindi sila close ng lalaki, pero nakuha nito ang kanyang respeto. Tunay itong mapapagkatiwalaan. Darating ho ako. See you then. Hindi niya alam kung bakit hindi pa rin nagpaparamdam sa Family Ventures itong si Enzo, o masyado lang talaga ito nagpapaimportante. Saka na niya yun iintindihin, oras na maunahan pa ito ni Grayman sa pagtungtong doon. Ayaw sumama ng kanyang mama kahit anong pilit niya rito. Kaya nagpasya siya na sila na lamang ni Jeline ang tutungo kina Atty. Galido. Hindi naman siya nahirapang sundin ang direksyon nitong ibinibigay. Nakarating sila sa kanilang destinasyon. Sa hindi mansyon, hindi rin bungalow na bahay ni na Atty. Galido. Pero hindi naman yun ganun maliit. Malawak ang bakuran kung saan ang sentro ng kasiyahan. Nakita niyang ginagawang pagsalubong sa kanya ng abogado. Natuwa talaga ito na makita siya roon para makiisa sa kasiyahan ng anak nito. I'm glad you could come, Brayden. Nakakahiya naman ho kung hindi ako pupunta. You've been good to me. Saka libre naman ho ako ngayon eh. Siya nga ho pala, wala si mama dahil medyo masama ho ang pakiramdam niya. Ipinapaabot na lang ho niya ang kanyang pagbati sa inyong anak.
Ikaw na lang ang magsabi niyan sa celebrant. Nakangiting tura ni Atty. Galido. Ipapakilala ko sa iyo ang aking anak. Sumunod naman sila rito ni Jeline. Tinungo nila ang umpukan ng mga grupo. Iha! Pa! Natigilan si Brayden nang makita ang babaeng tinawag ni Atty. Galido. Narinig din niya kung anong itinawag nito sa abogado. Hindi siya makapaniwala. Ito ang anak ni Atty. Galido. Kaya pala nasabi nitong muli silang magkikita. Brayden, ang nag-iisa kong anak, si Jenny. Ho? Bakit? Nagtaka naman si Atty. Galido sa naging reaksyon niya. Nagulat ka ha? Hindi ka ba makapaniwala na may maganda akong anak? Nakangiti nitong sambot. Kilala mo na siya, di ba, Iha? Oho pa. Happy birthday. Thanks. Napatingin siya kay Jeline. Ibinigay ng kasama niya ang ipinabili niyang regalo. Na-amuse naman ng celebrant. At least ngayon, alam na niya kung saan matatagpuan ang babae. Pero may sumaging bigla sa kanyang isipan. Bakit Milan yung ibinigay mong apelyido sa akin? Brayden, maloko kasi yan eh. Ang Milanyo ay ang apelyido ng aking asawa. Hindi ko alam kung bakit ang pagpapakilala niya sa iyo gano'n. Pero pag sa legal naman, Galido siya. Trip lang. Interesting. You could say that again. Nakangiting sambot ni Jenny. Thank you for the gift. Pa, kayo na po munang bahala kay Mr. Sandoval. Aasikasuhin ko muna po yung iba pang mga bisita. Mamaya na siguro kami magkakwentuhan. Hindi ka naman nagmamadali, di ba? I'm not. See you later. Take your time. Simple lamang ang get-up ni Jenny. Ang napansin niya, mahilig ito magsuot ng bestida. Aminado naman siya na bagay ang ganong klase ng damit sa babae. Babaeng-babae itong tingnan. Gumuhit tuloy ang ngiti sa kanyang labi. Sinamahan sila ni Atty. Galido sa isang bakanting mesa. Subalit bago pa man siya umupo, may familiar na mukha na siyang nakita. Nagsulubong man din ang kanilang paningin. Si Alden Sage Sandoval. Hindi nito kasama ang ina, lalong hindi niya kilala ang mga kasama nito sa mesa. Hindi niya akalaing merong mga kaibigan doon sa Iloilo ang lalaki. At hindi niya ikinututuwa ang palaban nitong pagtitig sa kanya. Wala itong ipinagkaiba kay Darius na parang handang makipagbasagan sa kanya ng mukha kahit na kanino. Lumaban din siya rito ng titigan. Simula nang pumasok sa family venture sina Alfred at Francis sa loob ng isang linggo, iisang beses lang silang nagkita ng tatlo. Sa elevator pa yun. Una niyang nakasabay ang huli, tapos sumunod naman ang unang anak ng ama niya. Nandito rin pala si Sir Alfred. Napatingin siya kay Jeline. Itinuro nito ang lalaki. Familiar sa kanya ang kasama nito sa mesa. Empleyado nila. Nagsama ito para hindi magmukhang estranghero sa naturang kasiyahan. Maging si Sir Francis. Muling sumunod ang paningin niya sa tinitignan ng kasama. Hindi rin ito nag-iisa, subalit hindi niya kilala ang mga kasama nito. Sa nakikita niya, kasundo ng lalaki ang mga kahuntahan. He's here too. Sino? Si Sir Darius. 2 tables apart from them ang kinaroroonan ng lalaki. Hindi rin niya kilala ang mga kausap nito. Inimbita rin ni Atty. Galido ang mga ito. Ang lalakas talaga ng loob ng mga bastardo ng kanyang ama na makihalubilo sa iba. Nagtataka siya kung hindi ba nahihiya ang mga ito bilang anak sa labas. Nakita niya sa Atty. Galido pabalik sa mesa nila. May kasama itong matandang babae na natukoy niyang asawa nito. Tumayo siya at nagbigay galang sa ginang. Halos kasing edad din ito ng kanyang mama. Chairman, Bradel na lang ho. Hayaan mo na ako. Chairman, napakabata mo pa lang talaga para pamahalaan ng conglomerate ng family business nyo, ha? Sa tingin ko naman, kayang-kaya mo pamahalaan yun, Chairman. Kitang-kita ko sa mukha mo pagiging matatag. At kita ko na may kakayahan ka. Hindi yun matatago. Salamat ho, ma'am. May dumating na waiter at naglapag na ng pagkain sa mesa. Nagdesisyon naman ng mag-asawang samahan sila roon. Bago pa man kumain, nabanggit na sa kanya ni Atty. Galido na inimbita nito ang mga bastardo ng ama niya. Wala ho yan sa akin. Okay lang bang samahan ninyo? Civil lang ho kami sa isa't isa, attorney. Hindi ko sila matanggap na mga kapatid. Hindi ko alam kung mangyayari pa yun. Ang alam ko talaga nag-iisang anak lamang ako.
Masakit sa akin ang malaman na may mga kapatid pala ako sa labas. It takes time, iho. Ang asawa ni Atty. Galido ang nagsatinig nun. Hindi naman kasi pwedeng biglain yun. Pasasaan ba't magkakasundo rin kayo magkakapatid? Mukha naman silang mababait. Mukha lang. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain nang lumapit sa kanila si Jenny. Naging hudyat naman yun para lumipat ang ibang mesa ang mga magulang nito. Samantalang nanatiling tahimik si Jeline sa pagkain. Kumusta? Okay lang. Sabi ko naman sa iyo magkikita pa tayong muli, di ba? Nakangiti nitong sambot. Mabuti naman pinagbigyan mong imbitasyon ni Papa. Nakita mo na ba ang iyong mga kapatid? Alam mo? Oo naman. Pero teka, bago ka mag-isip ng kung ano-ano, ano ba bang isa ko sa 3 abogadong kinumusyon ng iyong ama para sa kanyang huling testamento? Kaya walang nasirang confidentiality ha? Abogado ka? Oo. Hindi halata. Marami na nagsabi niyan sa akin. Pero wag na natin pag-usapan ng tungkol sa profesyon ko. Huwag mo na akong kulitin dahil final and executory na ang nasa last will and testament ni Don Alejandro. Tanggap ko na yun. Maging ang mga kapatid mo? Napailing-iling siya. Hindi ganun kadali ang lahat, Jenny. Mahirap ang kalagayan ko. Kahit naman sino ang nasa aking panig, hindi malalayo sa nararamdaman ko ang sentimiento na mararamdaman nila. Sa bagay, subalit mas mainam talaga kung magkakasundo kayong 7. Iyon talagang intensyon ng iyong ama. Sayang lang talaga namatay siya sa mismong kaarawan niya, no? Kung buhay siya, magagawa niya kayo mapagkasundo-sundo. Mukhang iyon nga ang mangyayari. Nasa plano ng kanyang ama ang pagkakasunduin silang 7. Subalit ayaw niya magpasalamat sa nangyari sa papa niya. Mas gugustuhin sana niya na buhay ito. Kahit na buhay ito, hindi pa rin niya kikilalanin ang mga anak nito sa labas bilang mga kapatid. Pasara na ang elevator nang matuon ang pansin ni Brayden sa papasok ng gusali. Hindi din niya solo ang lift. Hindi niya yun hinayaang sumara. Pinindot niya ang button pabukas. Hindi siya nagkamali. Si Jenny nga yun. Sabay ka na. Morning! Nakangiting pumasok ang babae. Kumusta, Chairman? Mukhang gumagwapo tayo ngayon, Sumara ang elevator. Inspirado ka, no? Para bang silang dalawa lang sakay. Napangiti siya. Ikaw nga lalo kang gumaganda. Lihim niyang ikinasiya ang mga tinura ng babae. What are you doing here? Huwag mo sabihin plano mo akong bisitahin. 2 kaibigan ko nagtatrabaho rito. Hindi ko ba sila na ipakilala sa'yo nung kaarawan ko? Naku, mukhang hindi nga. Pasensya na ha. May lakad kasi kami. Kaya minabuti ko ng daanan na sila bago pumunta sa hearing ko. I see. Tumango ito. Daan ka sa office ko bago ka umalis Bakit? Nagmamadali ka ba? 10:30 pa naman ang hearing ko. Hihintayin kita. Sige. Sa pagtigil ng elevator, bumaba na siya. Bago tuluyang sumara ang elevator, nilingon niya ang babae. Tinunguan siya nito. Diretso siya sa kanyang opisina, kung saan kaagad na sumunod sa kanya si Jeline. Dalang mga dokumento na nangangailangan ng kanyang atensyon. Kalahating oras ang nagdaan nang ipaalam sa kanya ng kanyang executive secretary ang pagdating ni Atty. Jenny Galido. Hinintay niya ang pagpasok ng babae. Kaagad nitong pinansin ang kanyang opisina. 2 mail. Dapat lang, di ba? Sabihin mo na. Ang alin? Hindi ba't pinapadaan mo ko rito bago ako umalis? Ibig sabihin nun, meron kang sasabihin sa akin. Bilisan mo na, Chairman. Limitado pa lang ang oras ko. Hindi ako po pwedeng magtagal. Dinner tayo mamaya? Hindi ako pwede Bakit? Dumating kahapon ng boyfriend ko. May lakad kami mamaya. Next time na lang siguro. 3 araw lang naman siya rito Siguro naman makakapaghintay ka pa. Kung hindi, wala akong magagawa. May boyfriend ka na? Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Hindi. Iyon talagang hindi niya ikinatuwa. Alam mo may ugali kang makakalimutin. Mabuti na lang at hindi mo nakalimutan ang mga importanteng detalye ng mga hinahawakan mong kaso. Dami mo namang sinasabi. Next time na nga lang. Kinuha nito ang ballpen at memo pad sa mesa niya. Here, contact number ko sa opisina at sa bahay. Feel free to call me if you have time.
Thanks. Sige na, I'll go ahead. Ingat ka. Okay. Napainat sa pagkakaupo si Brayden. Kamukat-mukat niya, may nobyo na pala itong si Jenny. Isang revelasyon na yun sa kanya. Isang patunay lamang na marami siyang hindi alam ukol sa babae. Kakatuwa lang, hindi niya nagustuhan ang nalamang yun. Nakakadismaya pero wala siyang magagawa. Simula kasi nang malaman niya ang pangalan nito, hindi na nawala sa isipan niya si Jenny. 3 araw nga ang kanyang pinalipas nang mga hasiyang tawagan si Jenny sa opisina nito. Boses pa lang ng babae, nakilala na niya kaagad. Ito mismong sumagot ng tawag niya. Siyempre pa, natuwa siya. Hi! Chairman! Nakilala mo ang boses ko? Oo naman. Kakatuwa, no? Kakaiba kasi ang dating ng tinig mo eh. Suwabe na malalim. Hindi buo, pero masarap ang dating sa tenga. Bakit ka napatawag? Yayain mo ako mag-dinner. Sana. Mamaya. Oo. Bukas na lang. Ha? Pupunta kasi ako ng Gimeras eh. Ang totoo nga niyan, paalis na sana ako nang tumawag ka. Meron akong hearing doon bukas ng umaga. Pagkatapos nun babalik ako rito. Makakapaghintay ka ba? Ganun ba? It's okay. Makakapaghintay naman ako eh. Nangingiti niyang sambot. Nag-iingat ka ron ha. Ang maganda kagaya mo, ang mainit sa paningin ng mga lalaki. Mamaya, maisipan ka nilang kidnapin. Napaka-morbid mo namang mag-isip. Nako, oras na magdilang demonyo ka, wala ko ibang sisisihin kundi ikaw. Gusto mo ba ng pasalubong na mangga? Alam mo namang maraming matatamis na mangga ron. Salamat, pero huwag ka na maghirap. Marami namang mabibili rito eh. Basta bumalik ka na lang ng ligtas. Sige na, baka naaabalan na kita. Susunduin ba kita sa inyo bukas ng gabi? Magkita na lang tayo. Ha? Anak ng kaibigan ni Mama ang aking nobyo. Kumbaga, manok niya yun. Hindi dun ikakatuwa na malamang sumasama akong lumabas sa ibang lalaki. Medyo selosa kasi si Mama. Maliwanag ba? Saan tayo makikita? Sa Marinas Batchoy. Hindi ba't paborito mong kainin ng batchoy ron? Kita tayo ron, 6:30. Kakain muna tayo ng batchoy bago mag-dinner sa pupuntahan nating restaurant. Sige, bye! Ingat ka. Sure. Ano ngayon kung tiyahin ni Grayman si Aling Marina? Isa pa, nasa New York naman ang mag-ina. May 1 linggo pa mga ito bago bumalik ng bansa. Wala namang pakialam sa kanila mga ito kung magkita man sila ron ni Jenny. Bago nilisan ng opisina, nagbigay ng direktiba si Brayden kay Jeline para ipaalala sa mga department heads at sa company managers para sa unang monthly meeting na mangyayari sa ilalim ng panunungkulan niya sa Family Ventures bilang COO and Chairman. Kaakibat noon ang pagre-report ng mga ito. Kasama sa mga magre-report ay sina Alfred para sa Avalon Chain of Hotels, si Francis sa Prince Transit at si Alden para sa Western Rural Bank at si Darius sa Enterprise City Malls. Gusto na niyang malaman kung ginagawa ba ng mga ito ang trabaho. Pagdating sa bahay, tumuloy siya sa kanyang kwarto at nag-shower. Dakong 6:00 nang bumaba siya. Napasukan niya sa komedor ang ina at tumutulong sa pagluluto. Maayos siya nagpaalam dito.